Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, February 27, 2024 at nangangamoy penny stocks yung galawan natin. Puro penny stocks na yung gumagalaw dito sa market po natin. So anyway, panahon siguro nila kasi nagpo-pull back yung ating blue chips. So hanggang ngayon, pull back pa rin siya. So talagang fear the Dow G talaga yung yung galawan dito sa market natin. Kasi after na magkaroon tayo ng malaking Dow G dito, 2 days na tayo na nagpo-pull back. Tapos basag yung ating pinaka MA9. So magre-retest tayo malapit dito sa MA20 siguro ng ating Philippine Stock Exchange, yung mga blue chips natin. So nag-drop tayo, negative 0.45%. Mabot ba tayo ng negative 0.6 o negative 0.5 kanina naman. Alam ko mas mababa ng konti yung yung index po natin kanina. So anyway, ayan. So pampalubag loob, net foreign buy pa rin naman, meron tayong 77.08 million. Pero yung mga gainers natin dito, so talaga mga penny stocks po yung nakikita natin na nagliliparan as of this time naman. Okay? So pinag-usapan ulit si CHP natin after niya makabumubuel ulit. Nag-up siya ng 3.29% and then 29.7K net foreign buying. Ayan. So wala pa rin yung wala pa rin pinaka-final price. So nabibitin tayo dito kay CHP. Ano kaya yung pinaka fair value niya based sa pagbili ni DMC kung matuloy man siya. So yun po yung inaabangan maraming traders natin para dito kay CHP. Tapos syempre mga penny stocks. ATN, another 5.15%. Si Iya Tato nakita ko, zero net foreign buy. Pero makita nyo, nag-take advantage na yung mga executives natin. So yung iba sa kanila is syempre nagpa-profit taking na. So hindi nyo nakita, meron tayong nakita na disclosure naman kanina. Okay, so anyway, congrats pa rin. Syempre, tumataas pa rin yung yung value niya. Yun nga lang, syempre, sabi natin, be careful na lang po doon sa stock na binibili nyo naman. Okay? So next, pinaputok ulit si isa pang penny stock. So TBGI, 12.4%. Sino ba yung si Tugs ba yung nakita ko ni isang araw? So TBGI nag-up siya ng 12.4%. Ano kaya? Sina ECP, ECCOL. Ayan. So baka yun na yung mga susunod. So meron siyang mataas nga po siya, more than 10%, 12.4. Pero net foreign sales siya, maliit lang naman, negative 23.7K. Ayan, so medyo nakakainganyo yung mga small caps natin. Ionics, nag-pull back ng konti. Meron siya net foreign buy na 12K, maliit lang. So, puro locals na, yung papagalaw ng mga winners natin. SPNEC, ayan. So, finally, nagkaroon po ng buhay. Nag-up siya ng 2.7% and then meron pa rin siyang ayan, bumalik yung net foreign buy natin sa kanya na 2.66 million. FCG, so nanghihina, mga ka-FCG, negative 1.45% and then meron siya net foreign buy, malit lang, 1.38K. Ayan. So, puro mga penny stocks nga po talaga yung flavor of the month natin ngayong, ayan, 2 days na lang. So, matatapos na yung ating February and then pagdating na March, labasan ulit ng mga quarterly earnings siguro kaya medyo pumupwesto na yung index natin para sa kanyang pinaka-pullback. So normally kasi pagdating ng March, April, pag naglalabasan yung earnings sa mga company, yun naman is nagpo-pullback yung mga stocks natin. Balik siya ng March, April, May, June, July, tapos ghost month, di ba? So anyway, too early to say pero nasa bearish sentiment yung three candles na lumabas dito sa market natin. Ayan. So disclaimer guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, yung mga nanonood for education purposes lang po yung ating review. So wag mong gagamitin po yung mga reviews natin as a reason para mag-buy, mag-sell, or mag-hold ng stocks. Due diligence na lang po ano yung stocks yung gusto mong bilhin man. At then follow mo po ako dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Salamat po sa mga nakasubscribe. Pauutin natin ng 40K yung subscriber natin. Subscribe ka lang dito or kung gusto mo, join ka sa trading group naman natin para updated ka sa mga post natin or kung gusto mo ng guide sa Philippine market. Ayan, so yung trending stocks review, check mo na lang, company reviews, yung ating mga sample trades, basic indicators, fundamentals, mga risk management, plus yung ating mga PSC stock market studies naman. And then follow mo din ako dito sa ibang channel natin. Crypto ko to. So 56K si nag 56K si for the first time si Bitcoin ulit. Lapit na siya sa sa peak niya. 60K, di ba? Yung pinaka-peak natin last time. Ayan. Follow mo na lang po ako dito. Mali mo.
mabuhay yung mga play to earn games natin. Tapos sa mga social media, Facebook account, follow mo na lang po ako dito para updated sa mga posts natin or dito sa ating Facebook page, Bodega Peak, sa articles natin sa local market dito sa US at saka dito sa bandang cryptos. Money earners, yung mga side hustles po natin. Ayan. So, konti lang yung articles na nagawa natin dito. Hindi natin siya nasundan. Pero basically, yan po yung isa sa mga side income natin, which is very good naman. Okay naman yung mga earnings natin as of this time naman. Ayan. So, tingin tayo dito sa Twitter, yung mga news natin. At saglit hanapin ko lang si Philippine Stock Exchange. Baka meron na siyang update. Ayan. So, kalalabas, mga alas 8 kasi minsan naglalabas ng news. Uy, laki oh. Mga kapag-ibig, ayan, 7.05% return rate for 2023. Ayan. Congrats po i-post ko to para sa mga siyempre, part ng investment din yan. Laki. 7.05%. So parang first time niya ulit na umabot dyan sa price na yan. Congrats po yung mga nag-i-invest sa pag-ibig po natin. Ayan. So very generous to kasi every year 6%, 5%, 7%. So hindi nalulugi si pag-ibig natin. Okay. So ito yung pinaka-summary ng index natin. Net foreign buy pa rin tayo, 77.08 million. Dali pa rin yung properties natin. Nagpupullback yung maalaga ko. Negative 1.28%. Panalo si services, 1.12%. Mining, nag-pullback ko lakas. So, negative 1.92%. And then finance is negative 1.16%. So, puro profit taking yung nakikita natin dito sa market. Yung mga winners and losers, sino ba winners? Si Rason, si Jollibee, Konsuji sa DFC ba to? Sa C Siblings, nag-drop. Ayala, nag-drop. Gokongwei, nag-drop siya ng ano ba ta? Ito na yung value niya, no? 3 billion or nag-drop siya ng 3 billion based sa kanyang price action. So ito yung mga binenta ng foreigners, BDO, China Bank, Union Bank. Ito pa lang si BDO, maraming mga posts kanina. All-time high pala yung yung earnings niya. So kaya siya yung puro laman ng mga retweet natin kanina umaga. AP, BSC, FGen, Picor, CNPF, SSP, AC, JTCAP, LTG, Ali, ARITS, MRITS, RCR, SMPH, Converge, Now, Home, Pure Gold, Robinson, at saka si Wilco naman. So, property index, laglag tayo. Sino ba? Si Ali o drop. Naka 5% na si Ali sa atin nag-drop na siya. Negative 1.4%. CLI, nag-drop din. All HC, pullback, Double Dragon. So, majority ng ating mga properties, ano nangyari kay Robinson? Hindi ko nakita eh. Tapos miners natin, nickel, nag-drop siya. Parang meron siyang agreement o meron siyang pinupursue na bagong project pero parang hindi siya tumuloy. So ito siguro yung catalyst niya, negative 3.64. Mark Ventures, minus 2.6. PXV. So medyo battered yung yung mining natin. So tama-tama pagdating ng March, mining naman yung mga bida sa market natin, di ba? March, April, lumalabas yung mga minero natin. BDO, fourth quarter is up siya ng 14%. MER, 4-year, 23 core earnings beat forecast. Ito, ayan, so ito pala, yung catalyst ni Nickel Asia, kaya siya nag-drop. End of negotiations. Manny Samoras, Nickel Asia withdraws from Double Oriental mining deal. Ayan, so yan po yung negative news sa mining. So terminated, bakit LOL? LOL. For services on MPSAs, Nickel Asia, Hallmark Mining, and Australia Asia Link Mining agreed to terminate their letter of intent. Ayan, hindi lots of love. Para dito ay nickel natin. Meralco, sales volume for 2023 up siya na 6%. Mga gainers kanina umaga, bumabalik si Bloom ICT, Jollibee, URC, BPI, at saka si SCC. Mabuti si SCC, medyo nag-green. Call Financial Group Chief Equity Strategist April Tan said BDO's net income in 2023 was the largest ever posted by a domestic corporation. Ayan. So, ang laki ng earnings siya. Meralco, okay din to. Nag-up din siya 34%. Bitcoin, ayan. So, pataas pa rin po ng pataas yung Bitcoin natin. Lakas ng cryptos natin. Kaninang 12 yan, break time. BDO, 29%. Meralco, 34%. Lufthansa declares cash dividend. MAC and Lufthansa, meron siyang ano ba yan, 45% yan. Declared US $20 million cash dividend payable on
before February 29. Max share is the dividends declaration is $9.8 million. Okay? Metrobank, okay din naman yung earnings niya. FGen has transferred ownership of 165 megawatt Kaseknan Hydroelectric Power to Fresh River Lakes Corporation. BDO, okay, so okay yung earnings. China Banking Corporation, nag-post siya ng 15%. So, lumalaki maganda yung mga bangkos. PNB, okay din siya. 55% panalo yung mga bangko. Meralco, 35%. RCB, up din siya ng 15%. Casa Deposits plus 19%. Kaya lang hindi masyadong trade si RCB natin. Costco, meron siyang share buyback. Metrobank, it plans to issue 500 million Reg S notes with option to upsize. Ayan. So ano pa ba yung iba? San Miguel, MPI sees the potential to publicly list its joint venture with SMC this year, projecting significant around 50 billion. Ginawa niya private si MPI. Tapos meron silang partnership ni MPI and then gagawing public. Ayan. So SMC, MPI, possible joint venture between the tollways of San Miguel Corporation man. Converge. Okay, so kahit anong ganda yung news, drop pa rin si Converge natin, no? Uh, Converge ICE Sky Cable following PLDT split. Ito, hindi masyado pinansin. Si DFNN and C-led Data Lake sign agreement to collaborate in bolstering Starlink presence in the country. So kahapon, nabasa natin tong news natin na to. S&P, so all-time high. Okay, so Bitcoin, so 54K, 56K ba yung nakita natin kay Investa. Tapos yung galawan natin kahapon is, alam ko, medyo sideways. Sideways lang. Konting drop dito sa US market. Pero parang ngayon, parang gumagalaw ulit ngayon yung ating pinaka-US market naman. Okay? So bull run na bull run sa US market, sa Philippine market, konting galawan. Tapos ngayon is medyo hirap yung ating mga big caps na stocks naman. Okay? So guys, yung ating Patreon as usual po, second week of March, start ulit ng cycle natin dito sa Patreon. Yung mga gusto po ng guide, gusto sumali sa trading group, open po yung ating Patreon channel. Okay? So double check mo na lang yan. Tapos, tingnan na natin yung galaw ng ating market. Ayan. So, mukhang pahinga muna yung mga blue chips natin. Naghahanap pa rin ng support yung ating pinaka-main na index. So, puro red pa rin kasi yung yung kandila. Kaya naman, medyo nakakainganyo talaga yung galawang penny stocks as of this time. So, hindi pa naman totally reversal si PSE. Tingnan natin. Hopefully, hindi ma-break yung ating pinaka MA20. So, mas lalo sigurong dadami yung galawan ng penny stocks natin. Around February ba madalas ang galawan ng mga penny stocks natin. So medyo nanghihina yung RSI natin, parang babasagin niya yung trend, pero yung pinaka-overall picture niya, bullish pa rin naman kasi above pa rin naman tayo ng RSI 50 level. Medyo bearish din ng konti yung yung pinaka-MACD formation natin kasi yung blue line nandito na sa ilalim ng ating pinaka red line. So net foreign buy pa rin naman 77 million, kailan drop nga tayo ng negative 0.45%. So dito sa mga movers na market, ang lakas pala ng mga profit taking, oh. Grabe si So sell on news ba si BDO? Laki na yung drop nyo, oh. Maabot na siya ng 8%. So nakakagulat naman to. So yung mga humabol kasi 52 weeks high, medyo kulong tayo dito kasi drop siya ng 8%. So anyway, napatingin lang ako kasi 3% eh. Si AC drop din 2%. BPI nag-up 0.6, ICT. Ayan, medyo nag-bounce si ICT natin. 3.6. Ali, yan, yung aking paboritong uh, property, kinain na rin niya yung gains niya. SMPH, ito medyo lugmok. Nag-break the trend na si SMPH. Jollibee, panalo. 1.8%. Doon muna tayo sa mga panalo. Sino pa ba? URC, 0.35. Metrobank, 0. Malit lang, 0.16. At the rest, mga big caps natin is losers na. So, Ali, minus 1.4. SMPH, minus 1.5. AC, BDO, so more than 2%, 3%. Tapos si Converge, ayan, nag-drop pala si Converge natin. No? Ayaw niya sa news. Negative 4.52%. Okay, so yun po yung mga big caps. Dito tayo sa mga small caps natin. TBGI, so trending. Yan yung pinaka-winner natin for today. Silipin natin. Nickel ba to? Nihaw. Ano bang pangalan ng stock natin na to? Nihaw yung babasa natin 6%. Apo,
So mga penny stock sa Apo 6%, ATN, ano ba to? ATNA. Ayun, nang trap pala siya oh. So anyway, hopefully makabawi siya. Mamaya silipin natin. CHP, so nabuhay ulit 3.92%, ABSP, si ABS ba? PLC, breakout na si PLC oh. SSI, so breakout na rin, down breakout TUGS, yan, binubuhay, no? SPNEC, 2.7. Okay? So, yun po yung mga winners. At dito sa losers, Apollo. So, pababa si Apollo. Wala tayong balita sa MBSI, punuan natin nung nasira. SFI, minus 9%. APBI, nabubuhay yung mga small caps, yung mga tutulong natin, minus 6%. ANI, nasaan kaya si ANI? Drop rin, minus 5%. Converge, field rate, minus 4%. Alam ko mababa yung earnings nito si field rate. Upson, minus 3%. And then Robinsons, retail holdings, minus 3.18%. So hindi pa rin nakakabawi si RRHI naman natin. Okay? So yun po yung mga galawan, mga movers at saka winners at losers sa market natin. So balik tayo dito sa PSE. Tingin tayo doon sa tingin nga po tayo dito sa pinaka global markets natin. So mukhang okay mamaya, pero maliit lang yung pinapakita eh. Nasdaq futures 0.17%, Dow futures 0.01, and then S&P is 0.07 percent naman yung galaw, pero parang berde yung galawan dito. So hopefully maganda. European markets is parang magbe-berde naman yung galawan. Tapos dito sa Asian markets, lakas ng China, tsaka Hong Kong. Tigwa 1%, 2% yung galawan. So umarangkada siya. Medyo mix pala tayo. So bandang China is okay siya, pero bandang Korea, Taiwan, laglagan, no? Mexico, laglagan yung mga yung ibang stocks dito sa Asian market. Medyo mix siya. Mix yung galawan natin. So mamaya maganda makita mo close verde si US market natin para kahit pa paano may sentiment naman sa Philippine markets natin. So sa crypto, ito medyo hataw si cryptos natin. 56K si Bitcoin, lakas na. 3.2K si Ethereum, and then 390, alos mag 400 na si balik na. Balik sa taas na yung mga cryptos natin, no. Sol, ayun si Sol up ng 10%. XRP 5%, lalaki Dodge 11%, lumilipad ADA 7%, TRX 2%, Matic 5%, at yung iba, yung mga drop last time is okay na 7.97%. So medyo maganda rin po yung galaw dito sa bandang cryptos natin. Okay? So punta tayo dito sa trending stocks natin. CHP, so nabuhay at nag-up siya ng 3.92%. Wala tayong news na nasagap pa rin. 29.79K net foreign buy. Mukhang lalaban si CHP natin. Saan ba yung natin dito? Okay, hanap na lang tayo resistance. Sa kanya yung extended Fibonacci natin kasi medyo malakas ang sipa ng prediction ng extended Fibonacci natin. So meron tayo dito malapit. Okay, siguro dito na lang muna. Pinaka-mean na resistance, tingnan natin kung kaya niya. Kasi medyo nag-ano din yung candle niya eh. Medyo, pero bullish siya kasi nagkaroon siya ng bounce dito sa MA9. Ayan. So, mukhang gusto niya ulit i-try na i-touch yung 2.86, yung pinakamataas natin last time. So, hopefully, talagang hindi na siya umalis sa overbought condition. So, nag-aantay pa rin to ng ano ba yung final price. Yun din naman yung gusto natin malaman kung matutuloy sila ni DMC at saka magkano po yung bili dito kay CHP naman natin. So, yun pa rin po yung catalyst natin. Ayan. So, price action wise, okay yung galaw niya. Meron siyang volume, and then RSI is very, very bullish. So, super bullish kasi ilang araw na. So, halos isang buwan tayo na overbought dito kay CHP naman. Okay? So, congrats pa rin sa mga meron. Pinaka-support natin is MA9. Malapit sa MA9 or dito sa DOS. DOS siguro na 1.97. So, depende kung saan mo ilalagay yung pinaka-main support level naman natin. Okay? Next, ATN. So, A yung pinag-usapan saglit. Si ATNB is, ito kasi nag-38% yata kahapon, di ba? So, 1.92 lang. Dito tayo kay ATNA. Para ito kasi alam ko pinag-usapan eh. So, nagkaroon siya ng inverted hammer dito. So, medyo malakas pala yung sipa niya. Nag-gap up. Tapos,
umabot siya ulit ng ano, 12. Mantakin mo 2 days lang 30% kaagad yung ano, inakyat ni 18. So medyo nag-pullback siya pero bullish pa rin marami siguro dito kahit na inverted hammer siya kasi verde pa rin naman yung ano pinaka-closing natin. So support natin yung gap dito sa 0.49. Meron ba siyang tinamaan dito sa ano? Bandang kabila. Ayun. So meron siya dito. So dito siya nauntog sa resistance level na to. Ito pa yung nilagay natin kahapon o dito lang sa ano, 0.53. Anyway, yan po yung mga key levels natin sa ngayon based sa galaw niya. So buhay pa rin siya kasi no, ito 3 million yata to o 5 million kahapon. Tapos another, tama, more than 8 million pala kasi ito 8 million. O 8 million din yung pumasok na locals dito kay AT&B natin. So kakabaka siguro dito no pag pumasok ka dito kasi ang laki 'di ba? Umabot siya ng ano ng 11% tapos nag-pullback siya ng 6%, halos 6% yung ano pinulbak naman niya. So ang lakas ng pitik ni ano ATN natin. So madalas naman natin sabihin baka pumahype kayo dito sa review natin. So watch out na lang kasi mga overbought yung mga pinaka main na ano natin, indicators naman sa kanya. So up siya ngayon 5.15%. Wala tayong foreigners. So zero yung ano net foreign buy. So locals lang po yung pumitik kay ATN. Pinaka-catalyst natin syempre is Galaw Penny Stocks, yung season natin. Okay? So meron pala disclosure dito. Sa kanya ba to? Ayan. ATN Holdings natin is, sino ba to? Unipage Management Incorporated. So filed on behalf. Okay, so ito, company. Unipage Management Incorporated is, nakita natin, nagbenta. Ayan. So nag-dispose siya ng 20 million shares. Doon siya sa B. Okay. So, kaya siguro medyo nahirapan si B. Meron siya disclosure. So, ilan to? 20 million times 0. Halos 0.5, no? Kalahati. So, meron siya 10 million, no? Kasi pumitik agad siya ng 38% nung kahapon na galawan natin. Okay, so nag-dispose, nag-take advantage si Unipage Management. Mantakin mo nga naman, tulog na tulog yung stocks natin. Doon tayo kay B. Kasi kay B siya nagbenta is, tingnan mo naman yung galaw niya, di ba? So nakawala siya kaagad dito, 20 million shares. Ayan. Anyway, congrats dun sa mga winners. Careful na lang tayo, hindi pa tayo nakapasok kay ATN natin. Next, TBGI. So nag-breakout din siya. So ano po ng mga penny stocks si TBGI lang pala yung yung magbe-breakout for today. So nag-up siya 12.4%. Silipin natin yung galaw niya sa 5-minute chart. Okay, medyo basag-basag pala yung yung galaw natin. Anong oras siya February 27. So, hindi mo masyadong pansinin, no? Okay. So anyway, medyo basag-basag yung yung price action natin. So, merong pumasok ulit. Tingnan mo yung 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 traded value niya, yung volume niya, 2.52 million lang. So, 2 million lang, kaya niyang pitikin ng 12% si TBGI natin. So, grabe yung niya, pagkagaan. Kasi 550 million lang yung pinaka-market cap ni TBGI. Wala na yung mga telco wars natin Wala na tayong nababasa ng mga news. Ayan. So, anong month ba to? March. So, mga March din siya umarangkada. Tapos, ano ba itong mga months na to? January, no? Yung January yung mga pitikin niya. So anyway, nabubuhay yung mga penny stocks natin. So tignan natin kung meron siyang galaw kasi meron naman pumasok na 2 million. So hanapin na lang natin. Resistance na sunod is 0.1584. Hopefully umabot siya dyan bago siya magkaroon ng profit taking. Malaki na rin yun. Congrats dun sa 2 million na pumasok sa kanya. Ang dami niyang trades, 169. Pero konti lang naman yung yung volume na pumasok naman sa kanya. Pero enough para i-push siya ng 12.4%. So wala tayong catalyst wala tayong nakita kay TBJ. So galawang penny stocks lang. Ionics, so pullback ba? Negative 1.56%. Net foreign by 12.3K. So medyo nagpo-pause siya. So ganoon naman yung galaw niya. No? Pagkatapos niya pumitik, nagkakaroon siya ng mga flag formation. So, tignan natin kung hanggang saan yung pinaka-flag formation nitong si Ionics. So, pero based dito kung trend channel lang, ito naman, madali naman makita. Trend channel natin is ito. Yan. So, yan po yung pinaka-trend channel. Hindi na niya sinagad dito sa bandang taas, no?
yung pinaka-trend channel niya, and then nagpo-pullback ng konti yung price action natin. So, hopefully may volume siya para bukas is maibalik niya dito sa mga bandang 1.3 yung ating pinaka-price action. Ayan, medyo nanghina si Ionics natin. Next, SPNEC, yung kanyang indicator pala, okay naman. So, bullish naman yung mga indicators niya. Next, SPNEC, ayan, mga ka-SPNEC natin. So, finally, meron siyang bounce, 2.7%. Meron siyang konting buyers, 2.66 million. Okay, so nag-support. Kala ko abot na tayo ulit dito sa 1.1 eh. So nag-support tayo ng 1.11 and may konting siya. May konting tawad sa support na 1.1. Nasa danger sign pa rin syempre si SPNC kasi may nandoon pa rin naman siya sa ilalim ng trading range natin. And so wait na lang. Tayo natin, malay mo maka-breakout siya dito. Kasi okay. Hindi kaya dahil sobrang bigat na 57 billion na to. Hindi na siya kagaya ni na di ba? Ni na TBGI na 500 million lang. So medyo mabigat na rin siya ng konti. 57. Parang mid-caps na nga si SPNEC natin nasa 57.08 billion. So medyo mabigat pala si SPNEC natin kaya pala hirap siya. So kahit meron siyang volume na 19.77 million. So anyway, good. At least nag-bounce siya ng konti. Bearish pa rin naman yung mga indicators. Below pa rin naman ng RSI 50 level natin. And then lastly, si FCG. Okay, nanghina pa rin siya. Ito yung resistance. And then nagre-retest tayo sa support. Which is hopefully hindi siya mabasag. Ayan. So nasa 0.67 yung pinaka main na support natin. Medyo mahina. Wala tayong volume. Wala tayong buyers. Yung ating indicators is basag. Medyo bearish ng konti yung indicators plus bearish din yung ating MACD formation. So nag-drop siya 1.45% and then at foreign buy is 1.38. Ayan, medyo kulang sa volume si FCG natin. Ayan. So yun lang po yung ating mga review for today. So penny stocks pa rin yung galawan. Siguro hanggat hindi nakakahanap ng support, walang masyadong nagbabounce na blue chips, big ups na stocks, penny stocks yung marireview natin for the come few days. Magma-March na after tomorrow is bagong month na naman tayo dito sa Philippine market natin. Okay, so bantayin natin yung pinaka-support kasi pag medyo nabasag to may mas malaking pullback si PSC natin. Pinaka-support 6,780. Ayan, hopefully hindi na siya umabot diyan. Mag-bounce siya dito. Kung hindi, tuloy-tuloy siguro yung mga penny stocks until mag-recover ulit yung markets naman natin. Ayan. So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys ha. Open po yan. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon. Sa mga gusto po ng guide, sali lang po kayo dito sa ating trading group naman. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.